Good morning mga Lods. Pag-usapan po natin ngayon kung bakit ano ang kahalagahan na may i-push ang charter chains o ang Chacha sa ating bansang Pilipinas. Tulad po ng kagustuhan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kailangan maisulong na po ang Economic Provisions Amendment ng ating constitution na siya namang nagiging sagabal para ang ating ekonomiya ay umangat-angat at tayo ay napag-iwanan na ng ating mga karatig bansa, no, ng ating mga kapitbahay. Nangungulit na po tayo. So, bago tayo pumunta sa issue na to, atin po munang alamin kung bakit at kung ano po ang ating mga problema na socio-economic problem sa ating bayan. Siyempre una-una na po rito na dahil sa dami po nating factors na kinaharap at ang mga causes ng socio-economic problem ng ating bansa, una na rito ay ang poverty, no, is one of the main cause for the past 40 years, no. Taga naman pong sumadsad na po tayo. Sumadsad na po tayo sa poverty na hindi na natin ma-alleviate for the longest time. Kaya ito na yung time para po na ating bansa naman po ay mai-pull up, no, para naman kahit paano ay magkaroon po tayo ng kaginhawaan sa buhay. Isa na rin dito, meron kasi ang ating pong bansa ay ang growth ng ating bansa is so low to moderate growth lang tayo. Kaya naman nahihirapan tayong makasalba o makaangat o makakatman lang paano ay maiangat ang ating pamumuhay, no? Medyo tagang gipit na gipit tayo. Kaya ang siste ng mga ganyang low to moderate economic growth, ang siste niyan ay nagkakaroon tayo ng prolonged poverty problem. Actually is ano na to, deep-seated na sa ating bansa ang poverty because of low growth. At bunsod din ito ang kawalan ng mga makukuhang trabaho o less job opportunities. Gawa na rin po ng mga business o yung mga mag-investors na takot mamuhunan sa ating bansa. Gawa ng mga provisions ng ating saligang batas na talaga namang nagiging sanhi kung bakit tayo ay napaguhulihan na ng ating mga kapitbahay. At dahil na rin po dyan, after Marcos regime, from 1965 to 1986, ang agricultural sector naman ay napabayaan naman ng ating mga nagdaang administrasyon. Kaya lalo tayong nahirapan, especially sa ating food security. Isa pa yan sa pinakamahirap nating kinakabaka sa panahon ngayon ng ating food security. Kaya naman ang ating administrasyon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang sobra-sobra ang ang suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda sa lahat sa agricultural sector. Tagang full force ang kanilang pagtulong. Excuse me. At sa pagtaas naman, yun na nga po, no, ang nabanggit ko na nga po yung napabayaan ng ating agricultural sector, no, sa mga nagdaang administrasyon. At isa pa rito ang factors kung bakit kailangan na may sulong ang economic provisions amendment ay dahil na rin sa factor na tuwing may inflation rate, nagkaroon ng global o internal man yung crisis sa ating bansa, ay talaga namang bumubulusok pa itaas ang inflation rate. Kaya hirap po tayo na makaagapay, no, sa global ang tawag ito, sa global arena, no. Nahihirapan talaga tayo. Aminin po natin 'yan. Alam po natin 'yan. Kaya naman sa itong isinusulong ng ating mga kongresista na maisulong na po itong economic provisions na ma-amend regarding po dito sa ating saligang batas. At ngayon naman po, ito naman po ang ating representative na si Joey Salceda
na siya naman pong author ng socio-economic case for constitutional reform, ay taga naman po nakakabilib ang kanyang pagsusumikap, no, sa lahat ng ginawa niyang mga pag-aaral. At sabi nga niya na ang pagkapalit na nga naman daw po ng constitution o pag-revise po ng constitution is natural and normal for democratic country, no. Especially para ang ating constitution at ang mga bagong i-amend na batas ay mag-suit naman po sa evolving na pangailangan ng ating bansa, kasi kailangan mag-adjust ng batas sa ating kasalukuyang panahon. At dahil ang ating mga constitutional framers ay hindi naman nila nakita o na foresee yung future na magkaroon ng pagkakaiba at na malaking pagkakaiba, no. Kaya naman natin ito ay dapat tinatalakay at pinag-aaralan at ay upang na maintindihan ng ating mga kabayan kung bakit we have to push this constitutional reform, especially sa economic provisions, no. At sa bagay, sabi nga ni Representative Joey Salceda, kahit sa US, no, ang constitution nila is ang model constitution ng republics. Tulad ng ating bansa, no, many times na-amend na ang US Constitution, pero hindi naman ito naging issue sa ibang bansa, no, sa US, no, dahil kailangan ito para magkaroon ng effect sa makabagong panahon. At sa pagbabago ng ating economic provisions o ma-amend ito, ay syempre nandito yung mga key factors para ma-boost ang ating food productions, yung syempre pag mayroon tayong food productions, malago ang ating sinasaka sa ating agricultural sector, maayos ang kanilang negosyo, ay syempre pag marami pong supplies, mas lilit po ang presyo ng ating mga bibilihin. Nandun na rin po yung mga investments sa agriculture, and especially yung mga machineries, no. Importante po yung mga machineries na po yan. Syempre sa flow ng capital ng agriculture sector, kailangan ng restrictions sa ating restrictions sa constitution na magkaroon na ito ng sapat na o karampatang batas na mailagay na sa ayos, no. Nang sa naman po yung restriction ay mako-cover na diyan yung ownership, yung pagrenta, yung pag-transfer, at even yung foreign management, no. Para nang sa ganun naman ay mahihikayat natin ng mga foreign investor na magkaroon sa atin ng mag-invest sa ating bansa. At nang sa ganun din po ang ating mga local investors ay talagang magiging masaya sila, no, dahil sila naman dapat ang makita nating yumaman, hindi yung sila na nga yung nagpapakain sa atin, sila pa yung mahirap, sila pa yung parang namamalimos. Kaya sa ating mga kabayan dyan ay bigyan po natin ng pagkataon ng ating constitution na mabago rin naman. Ang tagal na rin na panahon na ito ay umusad, hindi naman tayo umunlad. Almost 4 decades na po yung ating constitution. Kaya marapat na laman po na magkaroon tayo ng changes sa mga provisions ito. Hindi man ito totally itatanggalin yung mga laws dyan, yung mga sa constitution. Kung ba, yung mga dapat i-amend dyan, mapalitan yung ibang mga nakalagay sa mga clause dyan, mas mainam para mas babagay sa panahon po natin ngayon na makabago. Ayun po, sa sunod po, talakayin natin ang iba pang factors ng ating socio-economic problem para po maipush na po natin ang tsa-tsa o ang pag-amend po ng economic provisions. Ayun lang po. Next time po. Maraming po salamat.